Dahil sa Okay. Okay. So dahil sa ipinakitang ugali ng mga early Christians na generous, kind, and loving sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya, kahit iyong mga non-Christians sa Jerusalem ay natuwa sa kanila. Dahil dito, they gain favor sa mga tao sa paligid nila. At dahil sa kanilang kabutiang loob, nalugod din si God sa kanila. Kaya everyday, nagdaragdag siya sa bilang ng mga mananampalataya. At napag-aralan din natin last week, nang dahil sa signs and wonders na pinaperform ng mga apostles, kaya nagkaroon ng banal na pagkatakot ang mga tao. I mean, last Bible study pala. At nasabi ko na bukod sa bina-validate ng mga miracles, ang message at ang messenger na ito ay mula sa Diyos, ginagamit din itong mga miracles na mula sa Diyos para sa furtherance ng kingdom ni God. Para maka-attract ng tao at makarinig ang mga tao ng salita ng Panginoon na siyang magliligtas sa kanila. At sa ganoong paraan, lumalawak ang kingdom ni God. So, iyon ang makikita natin ngayon dito sa aaralin natin. Kung paanong ginamit ng Panginoon ang milagrong ginawa ni Apostle Peter sa isang lumpo upang makarinig ng gospel ang mga nakasaksi dito. Dito sa unang passage ng Acts, nagbigay ng specific example sa mga signs and wonders na ginagawa nila. So dito po tayo ngayon sa Acts 3 verses 1 to 10 na may title na The Lame Beggar Healed. Verse 1, Now Peter and John were going up to the temple at the ninth hour, the hour of prayer. So makikita sa mga Gospels at dito sa Book of Acts na si Apostle Peter at Apostle John are closely associated. Ang sabi sa Luke 5:10, sila at ang kanilang mga kapatid ay magkasosyo sa kanilang fishing business bago sila tinawag ng Panginoon bilang kanyang mga alagad. Pakikibasa po, Sister Charm. Lucas 5:10, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon yung mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. So kay Peter and John din ipinagkatiwala ang paghahanda sa kanilang Passover meal. Nasa Luke 22 verse 8 yan. Silang dalawa lang din ang sumunod kay Jesus Christ nung arestuin siya at dalhin siya sa bahay ng high priest sa John 18:15. Silang dalawa lang din sa 11 apostles ni Jesus Christ ang bumisita sa tomb after the resurrection. Sa John 20 verse 2 naman yan. At sa unang chapters ng Book of Acts, madalas makita that these two traveled and ministered together. Makita yan sa Acts 4 verse 13 and 19, sa Acts 8 verse 14. Marahil dahil si Peter ang pinaka-leader at si John naman ang pinakabata. Sa custom kasi nila, laging kasama ng leader ang pinakabata sa kanila. Kaya noong nasa lupa pa si Jesus, ang kanilang master, si John ang laging nasa tabi ni Jesus Christ. Kaya hindi binanggit ni Apostle John ang pangalan niya sa Book of John, kundi ang sinasabi niya doon, ang alagad ni Jesus na lubos niyang minamahal kapag tinutukoy niya yung sarili niya. At ngayong wala na sa lupa ang master nila, kaninong kalinga may iwan ng pinakabata? Siyempre sa tumatayong leader nila at walang iba kundi si Peter. So ngayon, both of them were going up to the temple. This suggests that it was their custom to go to the temple frequently. Dahil sa Acts 2, verse 46, na pag-aralan natin doon, na sila ay araw-araw na nagkakatipon sa temple at pumunto sila at the hour of prayer. That would be 3 o'clock, okay, in the afternoon, base sa Jewish calculation. Yan, ito. So, makikita din dito sa Psalm 55:17 ang oras ng kanilang pagdarasal at 3 beses nilang ginagawa ito. So, evening and morning and at noon, I will pray and cry aloud, and he shall hear my voice. So yung morning, ito yung 3rd hour, yung 9 a.m. At noon, the 6th hour, ito yung 12 noon. At sa evening naman, yung 9th hour, ito yung 3 p.m. So tulad ng nasabi ko last week, the disciples of Christ did not see any problem in continuing their Jewish custom of prayer at certain hours of the day. Sabi ko nga, pwede naman silang magdasal sa mga bahay nila.
pero pinili pa rin nilang pumunta sa temple para doon magdasal. So pinapakita lang nito na hindi madali na talikuran ang nakasanayan, lalo na kung hindi naman ito kasalanan sa paningin ng Diyos. Pero hindi na sila nagpa-participate sa afternoon sacrifices, okay? Dahil alam nila na ang final sacrifice for the forgiveness of sins ay na-sacrifice na sa cross ng Calvary. Kaya hindi sila nagpunta sa temple at the hour of sacrifice, kundi at the hour of prayer. That followed the afternoon sacrifice. After kasi ng pagsasacrifice ng animals para sa kasalanan, magdarasal ang mga yan. At iyon ang time na pumunta sina Peter and John sa temple. Alam nila na ang sacrificial system was already fulfilled in the perfect sacrifice Jesus offered on the cross. Isa pa, hindi naman sila nagpunta doon para mag-pray according sa Jewish law, kundi nandun sila para din i-grab ang opportunity to spread the gospel sa mga tao doon. Tulad ng nasabi ko last week. Baka may special din yung yung 3 hour. Baka may significance yung 9th hour or yung 3 o'clock sa kanila dahil sa oras na yan sinabi ni Jesus, it is finished. Tingnan natin dito sa Matthew 27:46, ang sabi about the 9th hour, yun nga 3 o'clock, Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani? That is my God, why have you forsaken me? And then sa John 19:30, therefore, when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. So nakita nyo, 3 o'clock, nung sabihin ni Jesus Christ na it is finished. So, malamang baka mayroong significance sa kanila, di ba? Kasi noong nagpakita ang anghel ng Diyos kay Cornelius para utusan ito na magsugo ng alagad kay Peter para marinig nila ang gospel of salvation, ang oras na iyon ay 9th hour din or 3 p.m. Sabi dito, now there was a man at Caesarea named Cornelius, a centurion of what was called the Italian cohort, a devout man and one who feared God with all his household and gave many alms to the Jewish people and prayed to God continually. About the 9th hour of the day, or 3 o'clock, he clearly saw in a vision an angel of God who had just come in and said to him, Cornelius. So, nakakamiss, di ba, na yung mga pangyayari na may kinalaman sa 3 o'clock or yung 9th hour, dun sa time na namatay si Jesus Christ at sinabi niya, it is finished. So parang, para sa akin kasi, alam niyo na, naniniwala ako na hindi ito coincidence. So walang coincidence sa kanya. Plano ng Diyos ay fixed, precise, and in order. So yung mga time at bilang na nakikita natin sa Bible ay hindi nagkataon lang. It was all predestined by God who is in control of everything. So yun sa tingin ko, may connection ng mga to. And then, and a man who had been lame from his mother's womb was being carried along, whom they used to set down every day at the gate of the temple, which is called Beautiful, in order to beg alms of those who were entering the temple. So on their way into the temple, na-encounter ng dalawang apostles a certain man who had been lame from his mother's womb. Ibig sabihin, itong lalaki na ito, ipinanganak siya na lumpo. Hopeless case ito dahil hindi kayang gamutin ito ng mga doktor sa panahon nila na iyon. Ang ganitong sakit ay hindi nagagamot kapag ikaw ay pinanganak na lumpo dahil hindi pa advanced ang medicine at equipment sa time nila na ito. And this lame man was being carried along, whom they used to set down every day at the gate of the temple, which is called Beautiful. So ibig sabihin, daily routine niya ito. Every day nilang ginagawa ang dalhin ito sa gate ng temple na tinatawag na Beautiful. Ang sabi ng Jewish historian na si Josephus, this gate of the temple called Beautiful was made of Corinthian brass or bronze. At napakalaki daw nito. Kaya it took 20 men to close it. Biruin mo, 20 katao para lang maisara ito. At mga Hudyo lang ang pwedeng dumaan dito sa gate na ito. Sa gate ng temple, ang perfect na pwesto para manlimos. Kung mapapansin nyo, kahit sa panahon natin ngayon, madalas makita ang mga pulube sa harapan ng mga simbahan, sa may pinto.
Dahil doon, makikita sila ng mga taong papasok sa church. Ganon din sa case ng lumpo na ito na namamalimos sa gate. Doon siya pumwesto para makita siya ng mga pumapasok sa temple. Ang mga beggar sa Palestine ay may 3 favorite locations na madalas tambayan. Sa gate ng mayayaman, ito yung kwento ni Lazarus and the rich man sa Luke 14 verses 1 to 2 and Luke 16, 19 to 21. Sa main highways, noong paalis na sina Jesus sa Jericho, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Mababasa yan sa Mark 10 verse 46. And last, sa temple, which is ito ang location ng inaaral natin ngayon. Sa 3 favored locations, ang temple ang pinaka-the best. Hindi lang dahil sa araw-araw may tao na pumupunta dito, kundi ang mga taong pumupunta dito, most likely than not, sila ay nagpupunta sa temple to impress God with their godliness, with their righteous work. Okay? Especially ang mga Hudyo, alam natin yan. Sila ay mga self-righteous. At ang isang paraan para maipakita nila na sila ay godly ay sa pagbibigay ng limos or alms sa mga mahihirap. Actually, there was and still is a strong tradition in Judaism of almsgiving. Ito yung paglilimos sa mga mahihirap, especially sa mga beggars. Ginagawa nila ito as an act of righteousness. At iyon ang dahilan kung bakit nasa temple gate called beautiful itong layman. He was sitting there in order to beg alms of those who were entering the temple. Dahil siguro wala siyang ibang way na mapagkukuhanan ng pangkabuhayan, kaysa naman nga mamatay siya sa gutom, di ba? Kaya namalimos na lang siya. Pero may magandang plano pala sa kanyang Diyos. Jesus wanted to completely change his condition. When he saw Peter and John about to go into the temple, he began asking to receive alms. So ngayon, makita natin ang unexpected gift na matatanggap ng lumpo mula sa Diyos sa pamamagitan ni Peter and John. At may 4 points sa miracle na ginawa nila na noteworthy, okay? Ano yun natin to? Pakatandaan natin. So una, it was unexpected. Pangalawa, it was done in the name of the Lord Jesus Christ. Pangatlo, it was instantaneous. And lastly, it was complete. So dito tayo sa first. It was unexpected. Makikita yan sa verses 4 to 6a. Ang sabi dito, but Peter, along with John, fixed his gaze on him and said, "Look at us." And he began to give them his attention, expecting to receive something from them. But Peter said, "I do not possess silver and gold, but what I do have, I give to you." So nakuha ng beggar ang atensyon ni Peter and John at tumingin sila sa kanya. Sa pagsasabing, fix his gaze on him, ibig sabihin, na-focus yung atensyon ng dalawang apostles dito. Hindi lang parang napasulyap, kundi yung buong atensyon nila ngayon ay nasa lumpo na namamalimos. Kasi kapag umiiwas tayo sa tao, di ba, hindi tayo nakikipag-eye contact. Parang sinasabi ng body language natin, don't approach me, so lalapit sa akin, wala kang mapapala sa akin. Ganon, di ba? Kaya avoid natin siyang mapatingin sa atin. Kahit nga, di ba, ewan ko kung ginagawa niyo to, pero ako ginagawa ko to nasa classroom nung nag-aaral pa ako sa classroom. Kung halimbawa sa recitation, tapos hindi ko alam ang sagot, di ba? Ang mailap ang mga mata ko, hindi ako nakikipag-eye contact doon sa teacher, natural. Dahil baka tawagin niya akong bigla. Hindi ko alam ang isasagot ko, di ba? So, kung alam mong wala kang maibibigay na sagot, di ba, hindi ka nakikipag-eye contact sa teacher mo. So, dito naman, the apostle fixed their gaze on the beggar. Fix is athenizo in Greek, na ang ibig sabihin ay looking intently. Ginamit ang exact word na ito sa Acts 1 verse 10 to describe the apostles' intense gaze at the ascending Lord. Ito, ang sabi dito, and as they were gazing intently into the sky while he was going, habang umaakyat si Jesus Christ sa langit. Actually, baka nga hindi man kumukurap ang mga alagad na matamang nakatitig sa pag-akyat ng kanilang master, di ba? Ganoon ang ginawa ng dalawang apostles dito sa ating inaaral.
Napunta ang kanilang buong atensyon sa lumpo. And then, inutusan nila ito, look at us. Marahil iyong beggar ay nakababa ang ulo or nakayuko siya, asking without making much effort to look at anyone in particular. Di ba, ganun naman kadalasan ng mga posture ng mga beggars? Yung nakatungo sila na parang nahihiya, tapos yung kamay lang nilang naka-extend, limos-limos po kayo dyan, ganun, di ba? Yung parang ganun. Kung na-imagine nyo, yung ibig ko sabihin. Siyempre, dahil kinausap siya ng dalawa, kaya he began to give them his attention, expecting to receive something from them. So normal reaction na kapag kinausap ka, titingin ka sa taong kumakausap sa'yo, di ba? Unless kung ikaw ay may special condition, di ba? Yung iba, yung, alam mo yung ibig ko sabihin yung mga special people, so, hindi sila makatingin mo, hindi sila nakikipag-eye contact. Pero yung mga normal na tao, once na kinausap ka, ang tendency na gagawin natin, di ba, ay tutingin tayo sa kumausap sa atin. So with so much anticipation, the layman returned the eye contact with Peter and John. Baka nga inilahad niya pa ang kanyang kamay or yung cup na hawak niya to receive their generosity. Kung ikaw ay pulubi, syempre ang ini-expect mo na ibigay nila sa'yo ay pera. The layman expected to receive mercy in the form of money. Ang hindi niya alam, greater mercy of healing and salvation pala ang matatanggap niya. Pero ang sabi ni Peter sa 6a, but Peter said, I do not possess silver and gold. Peter's reply was totally unexpected. Kung tutuusin, may pera na nalilikom ang charts na ibinibigay sa mga apostles para sa napagbentahan ng kanilang mga ari-arian para ipantusto sa pangangailangan ng mga kapatiran. Ano ba ang magbigay siya ng barya sa pulubi, di ba? Pero hindi iyon ang priority ng mga apostles. Meeting physical needs among unbelievers is not the ultimate aim of Christianity. Ibig sabihin, hindi yun ang pinaka-aim ng mga Kristiyano, okay? Yung pagbibigay ng mga needs ng sa mga unbelievers. At hindi rin ito ang best way to express the gospel. James instruct us to be generous with our giving sa pag-support sa physical needs ng mga believers, yung mga kapatiran. At sa Book of Acts naman, makikita natin na tinuturuan tayo maging generous sa pag-share naman ng gospel sa mga unbelievers. Yung gagawing miracle sa kanya ang magiging way para sa kanyang spiritual healing. Hindi kasi yung iba kasi alam niyo yun, yung parang ina-abuse lang nila yung kabaitan ng tao. Pero wala. Later on, kapag wala ka nang naibagay, hindi na sila babalik. Hindi na sila, kaya like for example, kung nakuha mo yung mga tao sa pagbibigay ng mga groceries or dahil may mga performance, may mga artists, ganyan, then kapag wala na yun, asahan mo, mawawala yung mga tao na yun na ang pinunta nila ay para lang doon sa doon sa mga pagkain, doon sa mga groceries, or doon sa mga artista na nagpe-perform. At ang matitira, yung mga totoong tupa lamang ng Diyos. Hindi iyon ang effective way ng pag-share ng gospel. Okay? At syempre sa isang beggar na nanghihingi ng limos, ang worst na pwede niyang marinig ay sabihin sa kanya na walang pera ang taong inihingan niya. Syempre kung walang pera ang mga ito, ano ang maaaring ibigay ng dalawa na ito na mapapakinabangan niya na mas valuable sa pera? Beggar nga siya, di ba? Pwedeng food, wala naman silang dala. Though walang pera si Peter, tulad ng sabi niya, but he did have apostolic authority from Jesus to heal the sick. Kaya ang sabi niya, but what I do have, I give to you. Alam ni Peter kung paano siya gamitin ng Diyos para magpagaling ng mga may sakit. Dahil nung nasa lupa pa si Jesus, tinrain sila nito. Basahin natin sa Lucas 9 verses 1-2 and 6. Pakibasa po, Ate Hazel. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Kaya't humayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon. Ipinangaral nila ang magandang balita at pinagaling ang mga may sakit sa lahat ng dako.
And then sa Matthew 10 verse 1, pakibasa po, Sister Myla. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Oh, so nakita po natin, binigyan sila ng kapangyarihan, ng kakayaan na magpagaling ng mga may sakit at magpalayas ng masamang espiritu. So at tulad ng ibang mga miracle works ni God na purely based sa kanyang sovereign will, ganun din ang case ng lame man na ito. Sigurado madami pong beggars and crippled people sa Israel sa time na ito. Pero itong more than 40 years ng lumpo ang pinili ng Diyos na pagalingin. Patulad po ng case ko, madaming tao na nagkaroon ng panic disorder at naging Christians, pero hindi naman lahat sila ay gumaling. It is a sovereign will of God kung pagagalingin niya po ang isang tao or hindi, okay? Dito na tayo ngayon sa second point ng miracle. It was done in the name of Jesus Christ. So yun po yung verse 6b. Kaya sabi dito, in the name of Jesus Christ, the Nazarene, walk. So ginamit niya, in the name of, means by virtue, character, authority, and power of Jesus Christ, walk. Sabi niya, di ba? Or sa pamamagitan ng character, authority, and power ni Jesus Christ, at hindi sa kanila. Hindi sa mga apostles. Ginamit lamang sila ni Jesus para i-release ang power na iyon na pagalingin ang lumpo. And to do something in the name of Jesus Christ is to act consistent with His will. Ibig sabihin, ito din ang gagawin ni Jesus Christ kung nasa lupa pa siya. Alam ni Peter na mangyayari ang sinabi niya because he was acting in accordance to the will and the direction of Jesus. Dahil nakita ni Peter ang countless times na nagpagaling si Jesus ng mga may sakit. Nakita niya ito na bumuhay ng patay, nagpalayas ng demons, at nagpakain ng marami. Though marahil, nakita ni Jesus ang lumpo na ito noong nasa lupa pa siya, kapag siya ay pumupunta sa temple para magpagaling dahil more than 40 years ng lumpo ang lalaki na ito. Pero pinili niya na hindi pagalingin iyon sa time na iyon. Tingnan natin, sabi dito sa Acts 4:22, ang lalaking pinagaling ay mahigit ng 40 taong gulang. So malaki ang possibility that Jesus passed him by so many times without healing him. One reason why Jesus didn't heal this man is because God's timing is just as important as His will. And it was for the greater glory of God that Jesus healed this man from heaven through His apostles. Nasa plano ni God na sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, ito gumaling. Parang yung bulag sa John 9 na pinagaling ni Jesus. Ipinanganak itong bulag, sabi ni Jesus Christ, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ganon din ang ginawa niyang pagbuhay kay Lazarus. Hinayaan ni Jesus Christ na mamatay ito, na manatili itong patay sa 4 na araw upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ngayong namang nasa langit na si Jesus, pinapakita niya ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Kaya hindi niya pinagaling ito noong nasa lupa pa siya, upang sa pamamagitan ng kanyang mga apostol ay mahayag ang kapangyarihan niya at malaman ng lahat ng tao na sila ay tunay na isinugo ng Diyos. So gusto ko lang ipaalala sa inyo mga kapatid, okay? Ito ay apostolic gift. Itong ginagawa ng mga apostol ay unique sa mga apostles ni Christ at sa dalawang associates nila na si Philip and Barnabas. Wala nang iba, okay, na gumawa nito bukod sa kanila. So wag nating gayahin ito. Maaari nating ipagdasal ang tao na may sakit in the name of Jesus Christ, kanya itong pagagalingin kung nasa will ito ng Panginoon. Pero hindi tayo magpe-perform ng katulad ng ginawa ni Peter dito, okay? So Peter gave the lame man power in the name of Jesus. Pero hindi niya may bibigay ito kung siya mismo ay wala nito. Kung hindi siya binigyan ng power ni Jesus Christ na gawin ito, hindi niya ito maibibigay sa iba.
So paano natin ito may relate sa buhay natin ngayon? Madaming tao ang gustong matransform ang buhay ng iba without having received the power of Jesus to transform their own lives. Kung ikaw mismo hindi na-transform ni Jesus ang buhay mo, ibig sabihin wala sa iyo si Kristo, huwag kang mag-expect na matatransform ang mga tao sa paligid mo sa pamamagitan mo. Kaya sabi nga, di ba sa Bible, sabi niya ni Jesus Christ, hayaan niyo sila. Ang tawag doon, ang bulag ay, yung parang, nalimutan ko yung exact term. Yung taga-akay daw ay bulag. So, bulag din na yung mga inaakay niya. So, ganun yun. Kung wala sa iyo ang buhay ni Kristo, syempre, paano mo naman ma-share sa kanila ang buhay ni Kristo, di ba? Kung wala siya mismo sa iyo. Ganun din dito. Kung walang tinanggap si Peter kay Jesus Christ, wala siyang may bibigay doon sa lumpo. At tinawag niyang Nazarene si Jesus Christ. Ito ay common title ni Jesus Christ nung nasa lupa pa siya dahil siya ay from Nazareth. Actually, ginamit na pang-insulto ito sa kanya noong siya ay nasa lupa pa. Dahil wala nga daw prophet or good people sa standard ng mga self-righteous Jews ang galing sa Nazareth. But now, Peter waved it like a banner. Now, acting on behalf of his Lord, Jesus Christ, with the power he gives to Peter, he commands the beggar to walk. The man just sits there. After sabihin ni Peter to, nakaupo pa rin nakaupo pa rin yung beggar. Understandable naman yun, di ba? Dahil never itong naglakad. Kaya foreign sa kanya ang sinabi ni Peter. Siyempre, medyo confused siguro siya. Kung ano bang sinasabi ni Peter. Lumpo nga siya for more than 40 years, di ba? Ngayon, doon natin makikita sa verse 7, ang third point ng miracle. It was instantaneous. Kaya sabi dito, and seizing him by the right hand, he raised him up, and immediately his feet and his ankles were strengthened. So it was one thing to say walk, but it was a much greater thing and boldly to take the man's hand and lift him up to his feet. Dahil tandaan muna natin ito, mga kapatid, siya ay lumpo since birth. Never itong naglakad. At upang itayo ito ni Peter, ay nangangailangan ng matinding pananampalataya para ito mangyari. Kumbaga, nananampalataya siya na ito ay mangyayari. At this moment, Peter received the gift of faith described in 1 Corinthians 12, verse 9. A supernatural ability to trust God in a particular situation. Hindi ginawa ito ni Peter dahil sa gusto lang niya or para makilala siya at sumikat. He did it under the specific prompting of the Holy Spirit dahil gagamitin ang pangyayaring ito to attract crowd na makikita sa latter part ng chapter 3. So God gave Peter the supernatural ability to trust him for something completely out of ordinary. So hinawakan ngayon ni Peter ang kamay ng lumpo at kanya itong itinayo. And immediately, his feet and his ankles were strengthened. Dahil Dr. si Luke, kaya yung terms na ginamit niya ay technical words of a medical man. Dahil kung mapapansin nyo, dinistinguish niya ang feet at ankles. Isang doktor lamang na familiar sa different parts of the human heel ang makakaisip nito. Actually, yung salitang feet is only used by Luke dito sa nabasa natin. Dito lang yung ginamit. The phrase ankle sa ibang translation naman ay ankle bones is again a medical phrase na dito lang din makikita. And strength did not come to the lame man until Peter took him by the hand and lifted him up. Yung strength sa Greek ay stereo, na ang ibig sabihin to make firm or solid or to make strong. So yung kanyang walang lakas na paa ay binigyan ng lakas upang makatayo at makalakad. At kung mapapansin nyo, itong pagpapagaling sa kanya ay instantaneous at hindi gradual. Maraming pangyayari sa Bible na kung saan nagpagaling si Jesus at ang kanyang pagpapagaling ay instant at hindi gradual or in process. Basahin natin. Pakibasa po, Sister Marcel.
Marcos 5:29. Agad na ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Dito pa sa Lucas 5:13, pakibasa, Sister Char. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Nais kong gumaling ka at luminis," at nooy hindi nawala ang kanyang ketong. At dito pa sa John 5:9, pakibasa po, Ate Hazel. Hindi gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. So, never pong makikita sa scripture ang progressive healings. Okay? Never. Lahat po yan ay instant. Hindi nga kailangan turuan itong maglakad tulad ng ginagawa natin sa mga anak natin noong baby pa sila. Di ba? Hindi naman po sila naglalakad agad. Una, gumagapang muna sila. Then, tinuturuan natin silang humakbang. Alalayan natin sila. Inaalayan natin. Tapos, hakbang-hakbang natin sila. Or minsan, nakalagay sila sa walker. Then, unti-unti, hahakbang yan. Isang hakbang, 2, 3, pero mabuhay pa. Hanggang sa maging maayos na ang lakad ng bata. Dito, ang beggar, hindi man siya tinuruan kung paano maglakad. He received his coordination and balance instantly. Sa next verse, makikita naman natin ang last point ng miracle. It was complete. Sabi sa verse 8a. With a leap, he stood upright and began to walk. So, tignan nyo naman ang power ni God. Palukso pa siyang tumayo. Di ba? Ayan, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. O di ba? Hindi na kailangang hilahin siya ni Peter. Kung hinawakan siya, siya na mismo nag-ano na siya. As soon as hinawakan siya ni Peter at naramdaman niya ang strength sa kanyang mga paa at ankles, palundag siya ngayong tumayo. Parang yung mga frog, no? Kung imagine niyo yung mga frog, pag nag-ano sila, di ba? Ganon. And began to walk. So his symptoms were completely gone. At hindi na siya kailangang alalayan ni na Peter and John dahil instant nakakalakad na siya tulad ng normal na tao. Hindi man siya nag-baby step. Lakat matanda agad. After he received the gift of healing, anong ginawa niya? He entered the temple with them, walking and leaping and praising God. So as soon as he was healed, the formerly lame man did 3 good things. First, he attached himself to the apostles. He entered the temple with them. Nakipag-fellowship kaagad siya sa mga tao ng Diyos. Second, he immediately started to use what God had given him, walking and living. Alam niyo yung sobrang saya, kaya napapalundag ka. Ewan ko kung naano nyo na yun. Kasi ako pag good news, lundag-lundag pa ako sa sobrang saya ganon eh. So parang bata na may bagong laruan, di ba? Ganyan sila kapag tuwang-tuwa, palundag-lundag. Ganun ang naramdaman niya sa newfound ability niya to walk. Kaya lakad at lundag ang ginagawa niya. At ipinakita niya ito sa lahat ng nandoon sa temple. Pag-witness ito sa ginawa ng Diyos sa kanya. Hindi tayo binibigyan ng favor ni God para sa sarili ito, kundi para sa kanyang glory. Walang kwenta ang karanasan na hindi na ibahagi at naging pagpapala sa iba dahil hindi nabigay sa Panginoon ang glory. At nakita natin that the healing was complete. Di ba? Kaya tingnan nyo, nakalakad ka agad, patalon-talon pa. And finally, he began to praise and worship God. Kaya sabi dito, and praising God. Alam niya na ang miracle na nangyari sa kanya ay gawa ng Diyos. Hindi niya sinamba ang tao na ginamit ng Diyos para sa kanyang kagalingan, kundi ang Diyos na gumamit dito. Di ba kahit sa atin, yung salvation na ating tinanggap, di ba may nag-share sa atin yan ng mga tao, ng mga kaibigan natin, loved ones natin, pero hindi natin sinamba yung tao na yun. Pinapurihan natin ang Panginoon dahil ginamit niya ang tao na yun. So nakita natin ang 4 characteristic of these miraculous healings. At ito ay sovereign choice ni God, hindi ng tao, and it will be done to glorify Jesus Christ. It will be instantaneous and it will be complete. Hindi katulad ng mga kiniklaim ng mga faith healers sa panahon natin ngayon. Actually, may isa-share ako. Nung time na siguro mga, ang tawag doon, 2008 siguro yun, or 2009. Nagpunta kami, kasama ang tatay ko. Doon sa healing priest, ewan ko kung natatandaan nyo yun. Pumila kami ng napakaaga at napakahaba na para lang makalapit sa kanya. Grabe ang na yun. Ay, naku, pinagsisiyan ko yun. Pero tignan nyo, hanggang ngayon, may diabetes pa rin ng tatay ko. Kaya pumila kami doon para gumaling yung kanyang diabetes, pero hindi naman. Hindi yun naman nawala.
'Di ba? Actually, patay na yata yun eh, yung healing priest, oh. 'Di ba? So, pero tingnan nyo yung pagkakaiba. Noong ako ay pagalingin ni God, it was instant at totally magaling na. Nakita nyo yung pagkakaiba? Kumbaga sa Diyos, pagagalingin ka or wala or hindi. Ganun lang yun, okay? Walang in between. And both for His glory. Kasi kung gumaling ka at nag-testify ka sa kabutihan ni Lord sa buhay mo, glory to God, di ba? Kung hindi ka naman pinagaling pero patuloy kang nagsiserve kay God, you also give glory to God sa pagiging faithful mo despite of what you are going through. Tulad ng asawa ni Pastor Satu sa CCF, yung namatay sa cancer, hanggang sa mamatay siya, nagsiserve siya sa Panginoon. Ginamit niya ang kanyang buhay. So, nakaka-amaze at nakaka-bless yung kanyang buhay dahil hindi siya nawala sa Panginoon kahit hindi siya pinagaling ng Panginoon. So, kasi syempre, tulad ko, napaisip ako, kumbaga na-amaze ako dun sa kanyang pagiging faithful. Diba? Sa kabila ng kanyang pinagdadaanan at sa kabila na hindi siya pinagaling ni God, na-amaze ako. So, ganun din naman dun sa mga taong hindi pinagaling ng Panginoon. Doon nila makikita na ang pinangahawakan mo, like for example, kung minsan ka, hindi ka pinagaling ni Lord, pero patuloy ka sa Kanya, makikita ng mga tao sa paligid mo na meron kang pinangahawakan. At hindi yung buhay dito, kundi yung buhay na naghihintay sa'yo sa langit. You are looking beyond your life here on earth. Kaya ka nanatiling faithful kay God. At dahil doon, nagte-testify ka that God is real and His promise of eternal life will come true. So, yun ang doon, okay? Kaya, kasi baka ang tignan nyo lang, ay dapat lang ako magpuri sa Panginoon dahil pinagaling niya ako. Hindi. Meron kasing mga Christian din naman na hindi pinapagaling ng Panginoon, okay? Nasabi ko lang to kasi para hindi kayo, kung sakali man na maranasan nyo or kumaga maging experience nyo ang ganito. Ayun, actually, ito ay naging din namin ng bata kanina sa aming Bible study. Tinanong sa akin yan. Kaya sabi ko, hindi naman lahat ay pinapagaling ng Panginoon. Okay? Pero parehas na magbibigay ng kapurihan sa Kanya yan, kung ano man yung naging plano ng Panginoon. So, hindi ibig sabihin, kung hindi ka pinagaling ng Panginoon, hindi ibig sabihin na mahina ang faith mo, okay, na hindi ka love ni Lord. Hindi ganun. Dahil actually, dun sa Bible study ng mga anak ko, may nag-testify nga na siya ay nagkaroon din ng anxiety, pero hindi siya gumaling. 13 years na nanggagamot pa rin siya. Kasi ang sabi, ang din niya, Lord, kung gagamitin mo naman yung sakit ko para sa kapurihan mo, hayaan mo na yung sakit ko na manatili sa akin, sabi daw niya. So yun, nagpapatotoo siya sa Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon, sa kabila na hindi siya pinagaling ni Lord. Di ba? At ako naman, nagpapatotoo ko sa Panginoon dahil pinagaling naman ako ng Panginoon. Nakita nyo? Magkaiba ang ginawa sa amin ng Panginoon, pero parehas kami nagte-testify sa kabutihan ni Lord, na sa Kanya lamang ang glory. So, ganun din dito, okay? Para at least hindi kayo ma-disappoint. Marami kasing lumalayo sa Panginoon kapag hindi nasagot ang kanilang prayer. Dahil nga, sa maling katuruan. Iniisip nila, ay hindi sinagot ang ko, siguro maano yung faith ko, ganyan-ganyan. Lalayo sila sa Panginoon, madi-disappoint sila. Hindi ganon, okay? So dito na tayo sa last verses. And all the people saw him walking and praising God, and they were taking note of him as being the one who used to sit at the beautiful gate of the temple to beg alms, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Super thankful and grateful siya sa ginawa ng Diyos sa buhay niya. Kaya naman ibinalik niya ito by giving praise to God in public. Hindi niya itinago ang pasasalamat niya kay God. Hindi siya silent follower of Christ. He boldly professed his allegiance to Christ noong pumasok siya sa temple kasama ng mga alagad ni Jesus Christ. And all the people saw him walking and praising God. Here was a very public testimony. Because they recognized him and they were taking note of him as being the one who used to sit at the beautiful gate of the temple to beg alms. Tulad ng nasabi ko at nabasa natin kanina na more than 40 years nang lumpo ang lalaki na ito. At parang naging fixture na siya sa temple or familiar sight at this temple gate. Dahil lagi nga siyang nandoon every day para manghihingi ng limos.
So hindi may pagkakaila na may nangyaring himala dahil kilala nila ito bilang lumpo na nangihingi ng limos sa loob ng mahabang panahon sa may gate ng temple. Everyone knew his condition. Kahit ang mga religious leaders, yung mga Jewish leaders, kilala ito at alam ang kanyang kondisyon kaya hindi nila dininay ang miracle na nangyari. Basahin natin sa Acts 4 verse 16. Pakibasa po, Sister Myla. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Hayag na ang buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila at hindi natin to may kakaila. O see, nakita nyo, pati yung mga religious leader, tanggap nila na himala nga ang nangyari dito sa lumpo na to. So as we discussed in Acts 2 verse 22, God designed miracles to act as signs to attract attention at ilid ang mga tao sa katotohanan na kay Jesus lamang matatagpuan ang salvation. At iyon ang reason sa pagpapagaling sa lumpo na ito. Dahil sa kanyang kagalingan, nakuha nito ang attention ng mga tao. People were filled with wonder and amazement at what had happened to him. The stage was set for Peter to preach Christ for the second time. Nakuha na nila ang attention ng mga tao. It's perfect time para ibigay ni Peter ang kanyang second sermon. At makikita natin iyon sa ating susunod na Bible study, Lord's willing. So dito natatapos ang part 1 ng chapter 3. Thank you for listening. To God be all the glory. So God bless everyone. At dito na po tayo. Tapos na po tayo. Apply na natin ngayon ang